Nang dumating si Jesus sa mundo, ang unang ginawa niya ay hindi pumunta sa palasyo. Hindi pumunta sa mga mayaman. Hindi pumunta sa mga perpekto. Ipinanganak siya sa sabsaban. Kasama ang mga hayop, walang malinis na kama, walang magandang damit, walang mga taong naghihintay para sabihing perpekto siya. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita sa iyo. Hindi ka kailangang maging perpekto para tanggapin ka niya. Simula pa lang ipinakita na niya kung anong tipo ng pagmamahal niya. Simpleng, tunay, walang pretensyon. Nang lumaki si Jesus, alam mo kung sino ang mga naging kaibigan niya? Hindi yung mga pinaka-religyoso, hindi yung mga pinakamabait, hindi yung mga walang kasalanan. Ang mga kaibigan niya, mga tax collector na nagnanakaw, mga prostitute na minamaliit ng lahat, mga taong sinasabi ng iba na mga makasalanan. At alam mo ang ginawa niya? Kumain siya kasama nila. Hindi siya nagsermon muna. Hindi siya nag-judge. Hindi siya nagturo ng daliri. Umupo siya. Kumain siya. Tumawa siya kasama nila. Kasi ganyang siya magmahal. Hindi mula sa malayo. Hindi habang nakatayo at nagtuturo. Kundi malapit. Umuupo sa tabi mo. Nakikipag-usap sa iyo parang kaibigan. May babaeng nahuli sa pagbabae. Dinala siya sa harap ni Jesus ng mga taong gusto siyang batuhin. Gusto nila ng hustisya. Gusto nila ng parusa. At tinanong nila si Jesus, anong dapat naming gawin sa kanya? Alam mo ang ginawa ni Jesus? Yumuko siya, sumulat sa lupa, at sinabi, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang mauna sa pagbato sa kanya. Isa-isa silang umalis, lahat, kasi lahat sila may kasalanan din. At nang mag-isa na lang sila ni Jesus at yung babae, tinanong niya, nasaan na ang mga nag-akusa sa iyo? Sagot ng babae, wala na po. At sabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Umuwi ka at huwag mo nang ulitin. Alam mo ang ibig sabihin nun? Hindi niya sinabi, okay lang yung ginawa mo. Pero hindi rin niya sinabi, ikaw ay basura. Sinabi niya, nakita ko ang pagkakamali mo, pero nakita ko rin ang puso mo. At binibigyan kita ng bagong simula. Ganyang si Jesus magmahal. Hindi niya tinatago ang kasalanan mo, pero hindi ka rin niya kinukulong doon. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na bumangon. May lalaking bulag mula pagkapanganak. Tanong ng mga disipulo, sinong nagkasala? Siya ba ang magulang niya? Kasi noon, akala nila lahat ng sakit ay parusa. Pero sabi ni Jesus, hindi siya. Hindi rin ang magulang niya. Pero ito ay nangyari para ipakita ang gawa ng Diyos. At pinagaling niya. Alam mo ang ibig sabihin nun? Hindi ka binibigyan ng problema para parusahan ka. Binibigyan ka ng problema para ipakita kung gaano kalaki ang pagmamahal niya. Nang namatay si Lazaro, kaibigan ni Jesus, tumakbo ang kapatid niya na si Maria sa kanya. Umiiyak, nasasaktan, at sinabi, kung nandito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. At alam mo ang ginawa ni Jesus? Umiyak din siya. Hindi niya sinabi, huwag kang umiyak, may plano ako. Hindi niya sinabi, bakit ka umiiyak? Mabubuhay ko naman siya. Umiyak siya kasama niya. Kasi ganyan siya magmahal. Nararamdaman niya yung sakit mo. Hindi lang niya alam, nararamdaman niya. At pagkatapos, binuhay niya si Lazaro. Pero ang importante doon, bago niya ginawa ang himala, umiyak muna siya kasama mo. Nang huling gabi, bago siya mahuli, kumain siya kasama ng mga disipulo. At hinugasan niya ang paa nila. Isa-isa. Kahit putik, kahit dumi. Kahit ang paa ni Judas na alam niyang tatalikuran siya. Hinugasan niya. At sabi niya, ginawa ko ito para ipakita sa inyo kung paano kayo dapat magmahal. Hindi mula sa taas, kundi mula sa lupa. Nakaluhod, naglilingkod. Ganyan siya magmahal. Hindi kanya papaupuin at sermonan. Luluhod siya para linisin ka. Nang nasa krus na siya, may dalawang magnanakaw sa kaliwa at kanan niya. Pareho silang may kasalanan. Pareho silang nasentensyahan. Pero may isang nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa kaharian mo. At kahit hirap na si Jesus, nasasaktan, namamatay, sinagot niya, ngayong araw,
Magiging kasama mo ako sa paraiso. Alam mo ang ibig sabihin nun? Hindi ka kailangang maging perpekto bago ka tanggapin. Kahit last minute, kahit yung huling hininga mo, kahit yung huling segundo ng buhay mo, basta tumingin ka sa Kanya, basta tinawag mo siya, tatanggapin ka niya. Ganyan siya magmahal. Nang bumangon si Jesus pagkatapos ng 3 araw, alam mo kung sino ang unang nakakita sa Kanya? Hindi si Pedro na nag-lead ng mga disipulo. Hindi si Juan na paboritong disipulo. Si Maria Magdalena, babae na dating puno ng demonyo, babae na inalisin ng lipunan. Siya ang unang nakakita kay Jesus pagkatapos bumangon. Bakit? Kasi gusto niyang ipakita, hindi ka kailangang maging pinakaimportante para mahalin ka niya ng pinakauna. Mahal ka niya. Punto. Nang bumalik si Jesus, hinanap niya si Pedro. Yung Pedro na tumangging kilala siya 3 beses. At tinanong niya, "Pedro, mahal mo ba ako?" 3 beses. Hindi para parusahan, kundi para bigyan ng 3 pagkakataon na sabihin, "Oo, mahal kita." Para sa bawat pagtanggi, may pagkakataon ng pag-amen. Ganyan siya magmahal. Hindi kanya bibitawan dahil lang sa isang pagkakamali. Bibigyan kanya ng pagkakataon na bumalik, paulit-ulit, hanggang sa maniwala ka na totoo ang pagmamahal niya. Kaya anak, kung nagtataka ka kung paano kanya mahal, ganito. Mahal kanya kahit alam niya ang lahat. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng mali mo, lahat ng takot mo, lahat ng pagkukulang mo. At mahal kanya pa rin. Hindi kasi niya hinihintay na maging perpekto ka. Hinihintay kanya na maniwala na mahal kanya. Yan lang. Kaya tumigil ka na sa pag-aayos ng sarili mo bago mo siya harapin. Harapin mo siya ngayon. Gusot, pagod, nasasaktan. Kasi ganyan kanya gustong makita. Totoo, walang takib, walang pretensyon. At pag nakita kanya, yayakap kanya, hihingasin kanya. At sasabihin niya sa'yo, "Eto ka na, hinihintay kita, mahal na mahal kita." Yan ang pagmamahal niya, hindi dahil sa kung ano ka, kundi dahil sa kung sino ka sa Kanya. Lahat.